Taimtim na nakatingin si Elias sa kalangitan, habang ang mga mata ay nasa mga bituin na kumikislap na mistulang sumasayaw sa ganda. Hayaan mo na akong mismo magganti para sa pagkamatay mo, Tina. Mariin ngunit may halong lungkot na sabi ni Elias sa kanyang isipan. 3 taon na ang nakalipas, simula nang mangyari ang trahedya. Ngunit patuloy pa rin niyang inihuhubog ang sarili upang maghiganti. Elia, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, pati na mga kasamahan natin sa baba. Pagbibigay alam ni Jana na isa sa matalik na kaibigan ng dalaga. Nagpahangin lang ako. Maikling sagot ni Elia at tumingin ng diretso kay Jana. Ako pa niloko mo. Ako nga'y banas na banas sa lugar na to, ikaw pa kaya? Ultimo sariwang hangin na hindi ako makalanghap dahil puro usok ng pabrika at sasakyan na nandito. Umiiling na saad ni Jana at kinuha ang sigarilyo sa bulsa. Ngumisi naman si Elias sa sinabi nito at inagaw ang sigarilyo sa bibig ni Jana bago ito kinuyumo sa kanyang kamay. Napapadalas na yung paninigarilyo mo. Usal ni Elia na hindi man lang kumurap. Parang 6 na stick lang sa isang araw eh. Sabi ni Jana at napailing na lamang. Sa kasigang sumunod kay Elia na kasalukuyang naglalakad. Nang tuluyang makarating sa naturang lugar, ay prenteng umupo si Elias sa isang bakanting upuan na naroon, bago tinuon ang tingin sa mga kasamahan. Kumusta ang lakad niyo? Seryosong tanong ni Elias sa mga kasamahan na ngayon ay halos hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Kakaibang lalaking yun, Elia, at hindi siya simpleng basta tao lang. Saad ni Jacob na agad naman sinundan ni Luis. Lahat ng tricks na gawa namin, hindi pa rin umubra. Maskulado at may itsurang lalaki na yon. Segunda naman ni Rivi na walang pinagkaiba kay Jana kung galaw lang ang pag-uusapan, dahil tiburin nito katulad ni Jana. Imbis na sumagot, ay nanatiling nakatingin lang si Elias sa baso na nasa mesa. Tama nga ang hinala niya na hindi basta-basta makakalapit ang mga kasamahan kay Asher. Habang nasa kalagitnaan si Elia ng pag-iisip, sandaling binuhay ni Luis ang telebisyon habang inunguya ang bubblegum sa bibig nito. Speaking of that devil, sambit ni Rivi at binaling ang tingin kay Elia na naagaw rin ang atensyon sa narinig. Sino nga ba naman ang mag-aakala na mananalo pa bilang mayor yung kumag na yan? May pangungutya na sabi ni Jana at inagaw ang remote kay Luis. Saka ito inilipat sa ibang channel. Alam nyo, sa tagal nating magkakasama, hindi ko rin talaga alam ang totoong rason kung bakit galit na galit kayong dalawa ni Elias sa lalaking yun. Nagtataka na sabi ni Jacob. Hindi naman sa gusto namin kayo pangunahan, pero iisang pamilya tayo rito at wala kayong dapat ikabahala sa amin. Dugtong pa ni Jacob. Kung sasabihin ko man ang totoo, ay hindi ako tamang tao para sagutin ang tanong mo. Wika ni Jana, na kahit ito ay kating-kati na rin ang bibig na magsalita. Elia, wala namang mawawala kung sasabihin mo. Usal ni Rivi at ipinatong ang paa sa mesa. Sandaling napatigil si Elia. Tama ang mga kasamahan. Halos ilang dekada na rin ang pagsasama nila. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga ito ang rason kung bakit kailangan niyang maghiganti. Si Jana at tanging si Elia ang nakakaalam ng tunay na rason. Si Asher ang isa sa dahilan kung ba't namatay ang anak ko. Pagtatapat ni Elia at pinikit ang dalawang mata. Halos mapasinghap naman ang mga kasamahan niya sa narinig ng mga ito. Maliban kay Jana na lumapit kay Elia at hinagod ang likod nito. Paanong? Parang napaka-imposible naman ata nun. Gulat man pero hindi napigilang magtanong ni Lewis. Sandali tuloy na nag-init ang ulo ni Jana at kinuha ang unan sa sofa at itinapon ito sa mukha ng binata. Sa'yo pa talaga nang galing, Lewis? Kung paano, ha? Sarcastic na wika ni Jana. Mahabang kwento at ayoko nang balikan pa ang nakaraan. Pero hanggang ngayon, binabagabag ako ng isip at puso ko. Iminulat ni Elia ang mga mata at kiniyom ang dalawang kamao. Kailangan ko siyang maipaghiganti.
Mariing sabi ni Elia na halos manlisik ang mga mata. Taon na ang ginugol natin pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari, Elia. Hindi kaya nasasayang lang ang oras natin? Hindi natapos ni Jacob ang nais sabihin nang sa isang kurap lang ay nakatutok na sa mata ni Jacob ang dulo ng kutsilyo na hawak ni Elia. Siguraduhin mong tama yung sasabihin mo sa akin, Jacob. Saad ni Elia at mas inilapit ang kutsilyo sa binata. Uupo na sa pwesto si Asher bilang mayor sa bayan ng Santa Lucia. Hindi ba't malaking opportunity na yun para mas mapadali ang paglapit natin sa kanya? Tila nag-iisip na sabi ni Rivi na ikinatigil ni Elia. Inilayo ni Elia ang kutsilyo kay Jacob at nakatalikod na tinapon ito kay Rivi na agad namang nakaiwas na para bang wala nangyari. Tama ka, Rivi. Nakakatiyak akong hindi niya ako naaalala at makikilala pa. Sang-ayon ni Elia na biglang naikalma ang sarili at bumalik sa dating pwesto. Kinuha ni Elia ang salamin at nilagay sa tapat ng kanyang muka bago dahan-dahang inalis ang maskara sa kaliwang bahagi ng mukha niya. Ngayon ay lubos ko na naintindihan kung ba't gano'n na lang ang galit mo sa kanya, Elia. Sabi ni Rivi sa isipan habang nakatingin sa babae. Nang tuluyan itong maalis ang maskara sa kaliwang bahagi ng mukha nito at naibulgar ang peklat na tinatago nito. Huwag kang panghinaan ng loob, Elia. Nandito lang kami para gabayan at samahan ka sa laban mo. Desidido na sabi ni Luis at lumapit kay Elia. Ganon din ang iba pang kasamahan. Gagawin ko ang lahat para ipaghiganti lang pagkamatay ng anak ko. Laban kay Asher. Hintayin mo ang pagbabalik ko at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Matapos ang pag-uusap ng gabi na yon, ay agad na kumilos ang mga kasamahan ni Elia. Habang sa kabilang banda naman ay tuluyang pumayag si Elia na sumabak sa isang operasyon. Nakalaunan ay naging matagumpay naman makalipas ng 2 buwan. Huwag mo akong tignan ng ganyan, Luis. Kung ayaw mo ako mismo dumukot sa mga mata mo at ipakain ko sa buhaya na nariyan sa baba. Banta ni Elia na mapansin ang patagong pagtitig ni Luis sa kanya. Kahit pa nakatalikod si Elia, ramdam niya ang titig na yon na tila ba tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pasensya na, masyado lang malalim ang iniisip ko. Pagdadahilan ni Luis na agad umiwas ng tingin. Lokohin mo na ibang tao, wag lang ako. Nakangising sabi niya kay Luis na walang mababakas na kahit anong ekspresyon sa muka. Handa na ba ang sasakyan? Tanong ni Elia at kinuha ang kagamitan pang depensa. Oo, pero kung may nais ka pang gawin, pwede naman kami maghintay. Ani Luis, ngunit parang isang hangin lamang itong dinaanan ni Elia. Napakamot na lang si Luis sa batok at sumunod sa babae. Hindi kasi mapigilan ni Luis ang humanga sa itsura ng dalaga. Simula nang magparitoke ito. Malayo na ang itsura ni Elia sa dati nitong muka. Ngunit hindi nawawala ang pagiging maamo at inosente nito. Bilisan na natin. Mahirap nang maunahan pa tayo ng ibang kalaban. Sambit ni Elia matapos isara ni Luis ang pinto ng van na agad namang sinunod ni Jacob na siyang may hawak ng manibela. Sigurado ka na ba talaga dyan sa plano mo? Tanong ni Jana at binuksan ang bintana para doon ibuga ang usok na nanggaling sa sigarilyong hawak nito. Alam kong alam mo na hindi basta-basta nagpapadalos-dalos ang mga desisyon ko, Jana. Pinag-isipan ko muna na mabuti ang desisyon ko bago ako gumawa ng hakbang. Sagot ni Elia at tumingin sa refleksyon ng salamin sa sasakyan. Ang puso mo, nakakasiguro ka bang hindi na muling lalambot yan para sa taong yun? Hindi napigilan ni Rivi na mapatingin kay Jana nang tanungin ito iyon kay Elia. Simula na mawala sa akin ang anak ko, nakalimutan ko na rin lahat ng meron kami. Ang desisyon at sarili mo kaya mo ikontrol. Pero oras na puso mo ang naghusga, alam kong kahit sarili mo mahihirapan na pigilan to. Dugtong naman ni Jana. Tumingin kay Rivi na agad umiwas ng tingin dito. Hindi mangyayari ang sinasabi mo, Jana. Hinding-hindi na muling lalambot ang puso ko sa taong naging rason kung bakit naging madilim ang mundo ko. Ani Elia at hindi na muling nagsalita pa hanggang sa tuluyan sila makarating sa Santa Lucia, kung saan doon gaganapin ang
isang presentasyon ni Asher na mayor ng bayan na yon. Mag-iingat ka, Elia. Kung maaari, wag mong hayaan na mawala ka ng kontak sa amin. Sabi ni Jana na siyang sinang-ayunan naman ng ibang kasamahan nila. Salamat sa pagpapaalala pero kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Elia at tuluyan ng bumaba sa van. Pagkababa ay sumalubong agad kay Elia ang ingay at siksikan ng mga tao sa lugar na tila ba excited sa pagdating ng mayor. Taga kabilang baryo ka ba? Ngayon lang kita nakita dito. Sambit ng isang ginang sa kanyang tabi. Yes po, sa kabilang bayan po. At kalilipat lang namin dito sa lugar. Pagdadahilan ni Elia at matamis na ngumiti. Tama lang ang desisyon mo. Abay, simula nang naupo si mayor sa bayan na to, hindi na muling lumaganap ang kaguluhan sa bayan ng Santa Lucia. Kwento ng ginang at hinawakan siya sa braso. Akma pa sana itong aalisin ni Elia pero mas minabuti ni Elia na hayaan ito upang makuha ang loob ng ginang at makapagtanong pa sa patakaran at nangyayari sa lugar. Umupo silang pareho sa bakanting upuan at muling nagkwentuhan. Pinipilit ni Elia na maging mukhang interesado kahit pa ang totoo ay kanina pa siya katingkati na umalis at iwan ng ginang. Mayor! Isang boses ng babae ang umagaw sa atensyon ng lahat. Tiningnan nila ang gawin nito at halos salubungin si Asher ng mga tao, ngunit kahit isa ay walang nakalapit dahil sa mga gwardya na nakabantay sa paligid nito. Ang pogi talaga ni Mayor! Kinikilig na sabi ng isang babae sa tabi ni Elia. Tama siya. Kahit nga ako'y matanda na pero kinikilig pa rin dyan kay Mayor. Naku, kung may anak lang ako na babae, ibubugaw ko talaga dyan kay Mayor. Biro ng ginang sa kanyang tabi, pero nginitian niya lamang ito. Tuluyan ang nakita ni Elia ang kabuuan ng mukha ni Asher nang umakyat ito sa stage at nagsimulang magsigawan ang mga tao roon. I love you, Mayor! Sigaw ng isang beke na halos maglupasay sa kilig, habang ang karamihan ay halos magdiwang sa paligid dahil sa pagdating ni Asher. Siya ay nakaupo lamang at seryoso ang muka na nakatitig ko sa anaraw ng binata. Walang pinagbago ang muka nito. Gwapo at maskulado pa rin, ngunit hindi siya nakaramdam ng kahit anong pagkakilig dahil punong-puno ng galit at puot ang kanyang puso. Be ready. Narinig na sabi ni Elia sa kabilang linya ng earpiece niya. 1. Inayos ni Elia ang buhok at lumingalinga sa paligid. 2. Tumingin si Elia sa taas kung saan naroon si Rivi na naghihintay na magbigay ng signal. 3. Sambit ni Jana kasabay ng sunod-sunod na putok. Kanya-kanyang takbuhan ng mga tao. Ang iba'y sumisigaw at ang iba ay halos magtulakan makaalis lang sa lugar kung saan may nangyayaring putukan. Lumingalinga si Elia sa paligid upang hanapin kung saan naroon si Asher. Ngunit sa isang iglap, kisap mata itong nawala. Napamura na lang si Elia sa isipan at nag-iba ng direksyon, ngunit halos wala pang 3 hakbang na nagagawa niya nang may lalaking humawak sa kanyang kamay at hinila siya upang mabilis na tumakbo. Just run! Sigaw ng lalaki na may hawak sa kamay niya habang hawak ang isang baril at nakikipagpalitan ng putok. Balak pa sanang manlaban ni Elia, ngunit mabilis ang pangyayari at tuluyan na siyang isinakay ng lalaki sa kotse saka mabilis itong pinatakbo. Huli na nang mapagtanto ni Elia na ang lalaking may hawak ng kanyang kamay ay walang iba kundi si Asher, ang rason kung bakit naroon sila sa Santa Lucia. Halos hindi na malayo ni Elia ang pangyayari at sa maikling panahon ay napunta siya sa magarang bahay kasama si Asher. Safe na lugar ng Santa Lucia. Maaari kang bumalik doon. Dahil sure ako na nag-aalala sa iyo ang parents mo. Sambit ni Asher habang nakadikwatro at hinihigop ang kape na hawak nito. Wala na po ako magulang. Sagot ni Elia na nananatiling nakatutok ang mata sa binata. Bahagya kasi itong tumigil sa paghigop ng kape nang sabihin niya ang katagang yon. Nasa na mga kapatid mo? Usisa ni Asher na kahit ang sarili ay hindi niya alam kung bakit tinanong ang bagay na yon. May parte kay Asher na gustong kilalanin ng lubos si Elia na hindi niya naman gaanong kilala.
Nag-iisa lang po ako sa buhay. Tanging ako lang ang bumubuhay sa sarili ko. Kwento ni Ilya na halos lahat ng kanyang sinabi ay pawang kasinungalingan. Unbelievable. Bulong ni Asher at tiningnan si Ilya mula ulo hanggang paa at pabalik sa mukha nito. Tumayo si Asher at nilagay ang dalawang kamay sa bulsa na suot nitong pants at naglakad palapit sa babae. Hindi naman nagpatinag si Ilya at nakipagsukatan pa ng tingin sa binata na dati niyang kasintahan. Why do you look so familiar? Nakakunot ang noo na tanong ni Asher. Ngumisi lang si Ilya at nag-cross ng braso. Imposibleng makilala siya ng binata at kahit alamin pa nito ang kanyang background, wala itong makukuha na kahit anong impormasyon tungkol sa kanya. What's your name again? Mas lalo pang lumapit si Asher kay Ilya at tinitigan ang mga mata nito. Ilya. Maiksing sagot niya na hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Umiwas ng tingin si Asher at tumikim. Pakiramdam kasi nito ay hinihigop ni Ilya ang buong pagkatao niya gamit lang ang mga mata nito. Ngayon alam ko na ang kahinaan mo. Sabi ni Ilya sa isipan at muling umisi. Ngayon ay hindi na sila mahihirapan na paikutin ang ulo ni Asher at maghiganti. Ang driver ko nang bahala sa'yo para ihatid ka pa uwi. Pag-iiba ni Asher sa usapan but Ilya refused. Wala po akong tinutuluyang bahay. Natutulog lang po ako sa bawat sulok ng daan para magpalipas ng gabi. Nagtatrabaho naman po ako sa umaga, Mayor. Pero kung nais mo po akong paalisin, wala na po ako magagawa. May himig ng lungkot at pagpapaawa na sabi ni Ilya sa kayumuko bago tumalikod. You can stay here? Maaari ka maging katulong dito sa mansyon. Dito ka muna pansamantala kung gugustuhin mo. Hindi ho ba nakakahiya sa inyo, Mayor? Nakatalikod man, ngunit nahangisi na tanong ni Ilya. No, huwag ka mahiya. Tungkulin ko ang tumulong lalo na sa mga katulad mo nangangailangan. Paliwanag ni Asher at ngumiti. Matamis na ngumiti pabalik si Ilya at humarap kay Asher. Maraming salamat po. Walang anuman. Sagot nito at ginulo ang buhok ng dalaga, pero agad din na lumayo na mapagtanto ang ginawa. Pasensya na. Paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Ngumiti lang si Ilya at tumango. Tadhana na talaga mismo ang gumagawa ng paraan upang magkalapit sila ni Asher. Iisang tao lang, si Ilya. At ang dating kasintahan ni Asher na nagngangalang Ilya rin. Pero magkaiba ang dalawang katauhan yun. At yun ang gagamitin ni Ilya laban kay Asher. Kukuhanin niya ang loob nito upang iparamdam dito ang sakit at paghihirap na naranasan niya. Are you hungry? Kumain ka na muna ron sa kusina but don't worry, sasamahan kita. Offer ni Asher at sabay silang naglakad patungong kusina. Kunwaring namamangha si Ilya sa paligid at sa ganda ng mansyon. Hindi siya pwedeng mahalata ni Asher. Dahil sa oras na mangyari yun, ay lalo silang mahihirapan na maghiganti at patayin ng binata. Pagdating sa kusina, ay agad silang nag-asikaso. Pinaasikaso naman ni Asher sa mga katulong ang kakainin ni Ilya. Ano na po palang nangyari sa Santa Lucia? Wala bang nasaktan o nasugatan? Stop saying po. Just call me Asher. And about your question, so far wala naman. At tiniyak ko yun. Tumigil si Ilya sa pagkain at tumingin kay Asher. Nahuli ba ang suspect ng kaguluhan? Tanong ni Ilya na nakaramdam ng pag-aalala. Kamusta na nga kaya ang mga kasamahan niya? Sana lang ay walang nangyaring masama sa mga ito. Walang impormasyon tungkol doon, pero ginagawa lahat ng mga pulis para mahanap ang suspect. Naningkit ang mga mata ni Ilya nang makitang nilalagyan ni Asher kanyang pinggan ng pagkain. Kilala niya si Asher at alam niyang hindi nito ipauubaya sa pulis lang ang pangyayari. Pero sa tingin niya ay hindi ito gagawa ng kahit anong hakbang para ito mismo ang magtuklas sa nangyari, lalo pa kung walang nasugatan. Mabuti kung ganun. Wika ni Ilya at ngumiti bago uminom ng tubig, saka pa simpleng tumingin sa braso ni Asher.
Kitang-kita niya ang tattoo ng ahas sa braso nito dahil nakasuot lamang ito ng itim na polo shirt. Simbolo ito na isang gang kung saan ito mismo ang namamahala. Kumain ka lang ng kumain para naman magkalaman ka kahit konti. Biro ni Asher sa kanya. Busog na ako eh. Tanggi ni Elia at umiling. Huwag mong pansinin ang tattoo ko na yan. Ngayon ko lang napansin, Mayor, madalas kasi ay nakasuot ka ng long sleeve na nakatupi hanggang siko kaya hindi ko akalain na may tattoo ka sa braso. Pagkukunwari ni Elia at hinawakan ng tiyan dahil sa kabusugan. Hayaan mo yan. By the way, aalis ako mamaya kaya may iwan ka dito kasama ang ibang katulong. Tumayo si Asher at inayos ang medyo nagulo nitong buhok. Sigurado ka? Hindi kaya mapahama ka kapag umalis ka, Mayor? Tanong ni Elia at tumayo na rin. Gabi na at marami akong bantay. Kaya imposibleng may makalapit sa akin. Sagot naman ni Asher at nagpaalam. Hindi ka pa rin nagbabago, Asher. Sinungaling ka pa rin. Bulong ni Elia habang nakatingin kay Asher na kasalukuyang naglalakad palabas ng mansyon. Masyadong misteryoso na tao si Asher pero hindi siya tanga upang hindi maramdaman ang pagiging magaan ng loob sa kanya ng binata. At yun ang gagamitin niyang alas upang makapaghiganti dito. Nang tuluyan ang makaalis si Asher, ay hindi nagsayang ng oras si Elia at mabilis na kumilos. Agad niyang kinuha ang telepono upang kontakin ang mga kasamahan. Elia! Bungad na sigaw ni Luis sa kabilang linya. Ang lakas ng boses mo, Luis. Makita lang talaga kita, puputulin ko yung dila mo. Pagbabanta ni Elia sa kabilang linya. Saan ka dinala ng Asher na yon? Tanong ni Jana matapos agawin kay Luis ang cellphone. Dahil alam nilang wala itong magandang sasabihin. Sa mismong teritoryo niya. Mahinang sagot ni Elia upang makasiguro na walang ibang makakarinig. Maingat din si Elia sa bawat galaw na kanyang ginagawa dahil sa bawat sulok ng mansyon ay mayroong nakakabit na CCTV. Tadhana nga naman. Sambit ni Jana at sinindihan ng hawak na sigarilyo. Kasalukuyang nasa loob ng sasakyan sina Jana at ang iba pa nilang kasamahan habang hinihintay ang pagdating ni Asher. Nabalitaan kasi nila na sa lugar na yon kung saan sila ngayon ay pupunta ito doon. Umaayon sa akin ang panahon. Ngayon ay titiyakin ko na kahit 5 duling ng yaman niya, walang matitira sa kanya. Sigurado na sabi ni Elia at umayos ng pagkakatayo. Ibababa ko na ang tawag. Pagbibigay alam niya at hindi na hinintay pa na magsalita si Jana. Bastos talaga tong babaeng to. Ani Jana sa kabilang linya at binuga ang usok. Para namang hindi ka sanay sa kanya. Umiiling na sabi ni Jacob at binaling ang tingin kay Rivy na tahimik sa isang sulok. Ayos ka lang ba, Rivy? Tanong ni Jacob ngunit tumangulang ito habang hawak ang baril. Hindi na muling nagsalita si Jacob at hinayaan ang pagdating ni Asher sa naturang lugar. Sa kabilang banda ay inayos ni Elia ang medyo magulo niyang buhok at humarap sa babaeng lumapit sa kanya. Hi! Bati nito sa kanya. Hello! Ani Elia at kumiti pabalik. Ramdam ni Elia na walang halong kaplastika na babae. Ngunit alam niya sa likod ng mga ngiti nito ay mayroon itong tinatago. Hindi niya lang makumpirma kung ano. Ngunit halata sa mga mata nito ang takot at pagkabahala. Inihabilin ka ni Mayor at para na rin maituro ko sa iyo yung mga dapat mong gawin. Bago ko pala makalimutan, ako si Arlette. Dugtong nito na sabi. Ako naman si Elia. Nagpalitan muna ng tanong ang dalawa bago naisipan ni Arlette na ilibot si Elia sa mansyon ng amo nitong si Asher. Dito ang kwarto ni Mayor. Maselan si Mayor sa gamit dahil may oras at limitasyon ang pagpunta niya sa silid niya. Pagkukwento ni Arlette na hindi nag-abalang buksan ang pinto ng silid. Sino pala ang nakatoka sa paglilinis sa silid ng Mayor? Usisa ni Elia at sumunod kay Arlette. Ako at ang isang kasambahay dito, pero madalas ako yung gumagawa. Pagkukwento nito.
Pwede naman kahit ako na lang maglinis sa silid ni Mayor. Nabanggit mo sa akin na marami kang ginagawa dito. Kaya ako nang bahala sa silid niya. Para kahit papaano mabawasan ang gagawin mo. Don't worry, hindi naman ako clumsy. At maaasahan naman ako pagdating sa mga gawain. Mahabang sabi ni Iliya. Oo naman, walang problema. Pero itatanong ko muna kay Mayor para makasigurado. Sagot ni Arlette at binuksan ng isang pinto ng silid. Dito naman ang guest room at sa baba yung kwarto natin. Nalinis ko na ang kwarto na tutuluyan mo kaya pwede ka na ron magpahinga kung gugustuhin mo. Sinara ni Arlette ang pinto at muli silang naglakad pabalik. Sandaling napatigil si Iliya sa paglalakad nang mapansin na isang pinto na namumukod tangin na hindi binuksan at sinabi ni Arlette sa kanya. Arlette! Oh, bakit? Tanong ni Arlette na nagulat sa pagtawag ni Iliya sa kanya. Curious lang ako. Sila din ba ang nasa likod ng pinto na to? Ah, yan ba? Huwag mo na lang pansinin. Ganun ba? Sige, gusto ko na pumunta rin sa baba. Mukhang maganda yung swimming pool at masaya dun pumunta. Pag-iiba ni Iliya sa usapan at nagkunwaring bano. Nako, sinabi mo pa. Sang-ayon ni Arlette sa kanya at agad siyang sinamahan sa baba. Mukhang may tinatago kayo na hindi ko alam. Sabi ni Iliya sa isipan habang nakatingin kay Arlette sa kanyang tabi. Panay kwento ito sa kanya at pinapakita niya lang na interesado siya. Ngunit isa lang ang bumabagabag sa kanya. At yun ay kung anong nakatago sa likod ng pinto na hindi sinabi sa kanya ni Arlette kanina. Sa dami na naikwento ni Arlette, ay halos hindi na malaya ni Iliya na nakarating na sila sa garden. Ang ganda naman dito, halatang hindi pinababayaan. Wika ni Iliya at maingat na pinitas ang isang rosas. Ang bango. Arlette, nasan pala ang ibang kasambahay? Tanong ni Iliya sa katabi ngunit wala na ito roon. Nagulat na lang si Iliya at halos manlaki ang mga mata nang makita ang isang batang lalaki na tumatakbo palapit sa kanya. Caspen, tama ng laro, hindi ka pa kumakain. Sabi ng isang katulong habang si Arlette ay hinahabol ni Caspen na kasalukuyang palapit sa kanya. Later na lang po, I hate veggies po eh. Magalang natanggi nito habang tumatakbo. Hindi pwede, magagalit sa iyo ang daddy mo. Nakaramdam na lang si Iliya na halos lumundag ang puso niya nang tuluyang makalapit ang batang si Caspen sa kanya. At nakita ang mukha nito na natakloban ng sikat ng araw. Nako, ikaw talagang bata ka, isusumbong kita sa daddy mo. Umiiling na sabi ni Arlette at wala nang nagawa nang yumakap si Caspen sa binti ni Iliya na ngayon ay may pinaghalong gulat at pagkabahala sa mukha nito. Bago ka lang po dito? Maliit ang boses na namimilog ang mata na tanong ng batang si Caspen. Wala sa sariling tumango si Iliya at niyakap pabalik ang bata na kasalukuyang nakayakap sa kanyang binti. Hindi rin naman ito nagtagal at sumama na rin ito kay Arlette habang siya'y bumalik sa silid niya at doon nag-isip. Gabi na at wala pa rin si Asher, kaya hindi na ni Iliya pinalampas ang oras at naisipang umalis. Iliya, buti't nakarating ka. Hinagis ni Jacob ang in-can beer kay Iliya pero agad itong sinipan ng dalaga na nasangga naman ni Jacob pabalik. Ikaw talaga, nakatuntong ka lang sa teritoryo ng mayor na yun, nagsasayang ka na ng alak. Kunwaring nagtatampong sabi ni Jacob. Huwag mo akong subukan at baka bilhan pa kita ng isang truck na beer at ipainom ko yun sa'yo lahat. Banta ni Iliya na kanina pa wala sa mood dahil may bumabagabag sa kanyang isipan. Abay pwedeng-pwede. Biyaya yan, kaya ba't ko naman tatanggihan? Biro ni Jacob. Wala akong cash na dala. Maikling sagot ni Iliya at kinuha ang black card at walang lingon at tinapon kay Jacob bago umupo sa sofa. Halos magtatatalo naman sa saya si Jacob at tumakbo palabas na agad namang sinundan ni Lewis. Ang dalawang umag na yun talaga. Wika ni Rivy at tinapik si Iliya sa balikat matapos itong ipagtimpla ng kape. Ano ibabalita mo sa amin? Tanong ni Jana na katulad ng dati, nakasalukuyan pa rin nagsisigarilyo. Kulang na lang ay kainin nito ang stick
para tumigil ito. May anak na si Asher sa ibang babae. Kwento ni Elia na hindi man lang nag-abalang higupin ng kape. Really? Wala namang usap-usapan o haka-haka sa social media na may anak na palang lalaking yun. Pagtataka ni Jana. Hinawakan ni Elia ang buhok at nagkibit ng balikat. Posibleng ayaw niya lang ito ipubliko. Hindi siguradong sagot ni Elia. Oh, ba't para namang sinargoy ang mukha mo? Tanong ni Rivy. Wala, unexpected lang na may ganun. Huwag mong sabihing nasasaktan ka, Elia. Pinatong ni Jana ang baril sa tabi nito at tumingin ng diretso sa kaibigan. Wala akong pakialam sa kanya. Nasabi ko lang dahil iniisip ko na maaaring makasagabal ang anak niya sa mga plano natin. At kung nagkataon na may asawa ito. Nakakapagtaka lang dahil wala ang asawa nito sa mansyon at tanging ang kasambahay lang. Hindi ba at matagal mo ng nobyo ang mayor na yan bago pa mangyari ang trahedya? Yes, but alam mo ba na may kapatid siyang lalaki? Putol ni Rivy sa sasabihin ni Elia. Napakunot naman ang noon ni Elia sa tanong nito. Wala siyang kapatid, Rivy. Nag-iisa lang siyang anak ng mga magulang niya. Sagot ni Elia ngunit natigilan siya nang ipakita ni Rivy ang pruweba na totoo ang sinasabi nito. Nagpunta ako sa iba't ibang site at nahalungkat ko ang background niya. Sambit ni Rivy at tinuro ang larawan ng isang lalaki. Hindi ko alam na may kapatid pala ang lalaking yan. Ani Jana at kinuha ang snack. Sa'yo na rin mismo nang galing na masyadong malihim at misteryoso ang mayor na yan. Ani Rivy at kinuha ang laptop. Maya-maya lang dumating na rin ang dalawang itlog na si Louis at Jacob. Dala ang beer at iba pang sari-saring klase ng alak. Kahit bilhin ko pa ang club, hindi pa rin sapat upang maubos ng laman ng card mo. Pagod na sabi ni Jacob matapos ibalik kay Elia ang black card. I told you wag mo ako subukan. Sabi ni Elia habang nakatingin sa dalawa, napalitan ng pagdadala ng kahon-kahon na alak. Siya nga pala nag-iwan kami ng tracking device sa kotse niya, kaya madali natin matatrack ang lokasyon niya kung nasan man siya. Mabuti kung ganon. Sagot ni Elia. Hindi na kasi nag-abala ang mga ito na sundan pa si Asher dahil masyadong komplikado at maraming bantay ang lalaki. Matapos ilagay ang tracking device sa sasakyan ni Asher, umuwi na rin ang mga kasamahan na sakto namang pagdating ni Elia sa kondo kung saan sila tumutuloy. Ang kailangan lang natin, mag-stick tayo sa plano. Kailangan na rin nating bilisan ang pagkilos. Baka tuluyang bumagsak ang kumpanya mo, Elia. Masasayang lahat ng pinaghirapan at ipinundar mo para lang doon. Singit naman ni Louis na tila ba sumeryoso. Alam namin na ayaw mong dinidiktahan ka, pero sinasabi lang namin ang pwedeng maging epekto. Sang-ayon naman ni Jacob. Minsan, na napaikot ng mayor na yun ang ulo mo at hindi ka tanga upang gawin pa yun sa ikalawang pagkakataon. Pangangaral naman ni Jana sa kanya. Hindi rin talaga magaspang ang bibig mo, no, Jana? Sabi ni Rivy, ngunit kinindatan lang ito ni Jana. Aalis na ako. Hindi ako pwedeng magtagal dito at baka hanapin na ako sa mansyon. Aalis ka ba talaga dahil baka hanapin ka na o ayaw mo lang tanggapin ang katotohanan? Habol na tanong ni Jana sa kanya. Makahulugan lang itong tiningnan ni Elia at tuluyan ng umalis. Si Jana ang pinakamalapit at nakakakilala sa kanya. Alam nito ang buong kwento kaya't gano'n na lang ito magsalita. San ka galing? Bungad na tanong ni Arlette kay Elia na makapasok na siya sa mansyon. Nagpahangin lang ako sa labas. Pasensya na kung natagalan. Paghingi ng paumanhin ni Elia, ngunit agad siyang pinigilan ni Arlette. Wala yun. Hinahanap ka lang kasi ni Mayor at kanina pa ako naghahanap sa'yo pero kahit anino mo hindi ko mahagilap. Ganun ba? Nandyan lang ako sa labas naglalakad-lakad. May sasabihin yata sa'yo si Mayor. Kulang na lang ay mapataas ang kilay ni Elia sa sinabi nito. Nagawa pa talaga siyang hanapin ni Asher. Ano kaya yon? Tanong naman niya. Hindi ko rin alam pumunta ka na lang sa office ni Mayor, yung tinuro ko sa'yo kanina. Sabi naman ni Arlette, kaya tumango siya at tinahak ang daan na sinabi nito.
Kumatok si Elia ng 2 beses bago tuluyang buksan ang pinto. Ngunit tanging mga papeles lang ang naabutan niya ron. Elia! Halos mapalundag si Elia sa gulat na magsalita ito. Si Arlette lang pala ito at sinabing sa kwarto na lang siya pumunta dahil gising pa daw si Asher at maya-maya lang ay magpapahinga na. Gabi na, hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang niyo yung sasabihin sa akin? Tanong ni Elia na makalabas sa opisina. Yun nga rin ang sabi ko pero tambak ng gawain si Mayor at bukas ay aalis na naman to. Sagot naman ni Arlette na hindi rin nagtagal sa kanyang tabi. Matapos siyang ihatid sa tapat ng pinto ng kwarto ni Asher, ay nagpaalam na rin itong aalis upang asikasuhin ang ibang ginagawa ng kasambahay. Katulad kanina ay kumatok muna siya doon. Swerte na lang niya dahil hindi ito nakalock. Pinapunta mo raw ako? Bungad na sabi ni Elia at sinara ang pinto. Ah, yes. I bought you some clothes. Wika ni Asher at tinuro ang sari-saring paper bags sa ibabaw ng kama. Meron naman akong pinaglumaan doon. Pero salamat sa pag-aabala. Nag-aalangan at kunwaring malambing na boses na sabi ni Elia. Hinigop muna ni Asher ang kape na nasa lamesa at inalis ang dyaryo na hawak nito bago naglakad palapit sa kanya. Doon lang napagtanto ni Elia na nakasando lang ito at nakasuot ng gray na maluwag na pants, ngunit bakas pa rin ang umbok nito sa gitna. I don't know your size, but still, I bought you some of it. Sabi ni Asher na ang tinutukoy ang suot niyang panloob. Kung hindi niya lang ito lubusang kilala at may nararamdamang galit kay Asher, baka sakaling ma-turn on siya dito. Actually, tama lang ang size nila. Sabi ni Elia at binalik ang gamit sa paper bag, pero napansin niya sa peripheral vision niya ang malalim na pagtitig sa kanya ni Asher. By the way, anak mo ba si Caspen? Walang preno ang bibig na tanong ni Elia. No, why did you ask? Balik tanong naman ni Asher sa kanya. Wala lang. Kamukha mo kasi. At halos hindi rin naman mabigat ang gawain ko dito sa mansyon kaya kung sakali baka pwede mo ipaalaga sa akin yung batang yan. Pagvo-volunteer ni Elia dahil mas gugustuhin pa niya mag-alaga ng bata kaysa maglinis ng bawat silid kahit wala naman itong dumi. Pwede naman na ikaw na lang mag-alaga kay Caspen and the other maid will do your job in this mansion. Pagpayag ni Asher. Tumango si Elia at hindi muna nag-abala na kunin ang paper bag. Kung hindi mo anak si Caspen, kanino siyang anak? Sa multo. Biro pa niya at peke na tumawa. He's my brother's son. Sagot ni Asher. I see. Sabi naman ni Elia at nabuo ang katahimikan sa lugar. Muli lang siyang nagsalita nang maalala ang dahilan kung bakit siya nandito. Kailangan nga pala niyang makuha ang loob ni Asher at walang mangyayari kung tutunganga lang siya. Ang init dito, no? Wika ni Elia at inalis ang isang botones ng kanyang suot. Yeah, you're right. Sagot naman ni Asher, ngunit ang mga mata ay nanatiling sa kanya nakatingin. Bukas ba yung aircon mo? Parang hindi naman. Mabuti na lang at titiis mo na ganito kainit. Pagdadahilan pa ni Elia at kunwaring nababanas. Tumayo naman si Asher upang lakasan pa ang aircon. Kahit na ang katunayan ay halos sagad na lamig nito. Naiinitan ka pa rin? Tanong ni Asher at humarap kay Elia. Hindi na, pero ikaw mukhang naiinitan. Balik na sabi ni Elia na mapansin na namamawis ang mukha ni Asher. Yeah, I think I need to go outside. Lalabas lang muna ako para magpahangin. Paalam ni Asher ngunit mabilis siyang hinawakan ni Elia sa braso. Dito ka na lang muna, Mayor. Gabi na. At marami nagbabanta sa'yo. Baka kung mapano ka pa sa labas? Pigil ni Elia at tinaas ang kamay paakyat sa leeg ni Asher. Napansin naman ni Elia ang paggalaw ng Adam's apple nito at pag-iwas nito ng tingin na hindi nakatakas sa kanyang mga mata.
Alam na alam ni Eliya kung paano akitin si Asher, katulad ng kanyang kinagawian. Ngunit alam niyang hindi siya makikilala ni Asher dahil bukod sa nagbago ang kanyang hitsura, ay hindi nito alam ang gagawin niya. Eliya, it's getting late. I think you need to sleep early. Pigil ni Asher sa kanya at hinawakan ng kanyang malambot na palad. Palihim si Eliya na napangisi na mapansin ang kakaibang ekspresyon ng binata. Maaga pa, Mayor. Look, mag-aalas 9 pa lang ng gabi. Wika ni Eliya at sinabit pa ang dalawang kamay sa liig ng binata. Bahagya pa niyang nakita ang pagkagulat sa mga mata nito, pero sa huli ay naramdaman niya ang pagdantay ng kamay nito sa kanyang bewang. How's your day, Mayor? Nangaakit na tanong ni Eliya at marahan na kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Tired, yet enjoying. Sagot naman ni Asher at mahinang hinila papalapit sa katawan nito. Why are you doing this? Halos mapaos na tanong ni Asher kay Eliya. Dahil kahit anong pigil ni Asher sa sarili, ay hindi nito magawa. Para bang may kung anong meron kay Eliya na naghahata kay Asher kung gawin ang mga bagay na ito at gusto ng katawan niya. Ang alin, Mayor? Inosenteng tanong ni Eliya at ngumisi na lalong nagpasidhi sa nararamdaman ng binata. Akmang sasakupin ni Asher ang labi niya, pero agad na nakaiwas ang dalaga. I think tama ka, Mayor. Lumalalim na nga ang gabi. At sa tingin ko, ay nais ko na rin magpahinga. Sambit ni Eliya at inalis ang kamay sa batok ni Asher. Ganon din ang kamay nito sa kanyang bewang. Good night, Mayor. See you tomorrow. Paalam ni Eliya at kinuha ang paper bag bago tuluyang naglakad paalis ng silid. Nagsisimula pa lang ang paghihiganti ko, Asher. Wala pa yan sa kalingkingan ng ipinaranas mo sa akin. Sabi ni Eliya sa sarili na may ngisi sa labi at dumiretso sa kanyang silid upang magpahinga. Alam niyang namumula na sa inis si Asher ngayon, habang siya mahimbing na natutulog. Mommy, I want ice cream. Turo ni Caspen kay Eliya habang hawak nito ang maliit na kamay ng bata sa kanyang palad. Mahilig ka pala sa sorbetes? Sambit ni Eliya at bumili ng 2 ube flavor na ice cream. Kung siguro na buhay ang anak niya, tiyak na ganito na rin yun kalaki. Si Tina ang kanyang anak. Ang anak nila ni Asher. Thank you, Mommy. I really love ube flavor. Malawak ang ngiti na sabi ni Caspen. Kinuha naman ni Eliya ang tissue at pinahid ang dumi nito sa gilid ng labi. Ilang beses ka lang bandalawin ng dad mo dito? Usisa ni Eliya. Secret po. Sagot naman ni Caspen at tumawa. Hindi na rin napigilan ni Eliya ang mapangiti at manggigil sa matambok na pisngi ni Caspen. Hinayaan na rin niya si Caspen na tawagin siya nito na parang ina dahil ang sabi ni Arlette ay naghiwalay na ang mga magulang ni Caspen. Ganito pala ang pakiramdam ng may anak? Wala sa isipang nasambit niya habang nakatingin sa bata na masayang kumakain ng ice cream. Mahirap maging magulang, iha, ngunit napakasarap naman ang pakiramdam na makita silang lumalaki. Sambit ng isang tindero na nagtitinda ng ice cream. Napangiti naman siya at tumango. Kung nagkataon, ay masaya na rin sana sila ngayon ni Asher at merong pamilya. Anak mo ba yan, iha? Usisa ng tindero sa kanya. Hindi po, inaalagaan ko lang dahil yun ang bilin at trabaho ko bilang isang katulong lang. Naku, wag mo basta-basta yan. Minamaliit yung trabaho mo, iha. Ako nga na isang tindero ng sorbetes ay proud at masaya sa ginagawa ko. Nasaan po yung pamilya nyo? Tanong ni Eliya na naaaliw rin na makipag-usap. Ang mga anak ko ay mayroon ng sariling pamilya, habang ang asawa ko naman ay nasa bahay. Sagot naman ng tindero sa kanya. At alam mo ba na ang pagtitinda ng sorbetes ang dahilan kung bakit napagtapos ko ng koleyo ang 5 kong anak? Aba, ay paano pa kaya kung isang katulong? Proud na sabi ng tindero sa kanya.
Nais pa sanang makipagkwentuhan ni Elias sa tendero pero inaya na siya ni Caspin na umalis upang pumunta naman sa paborito nitong park. Ayaw mo ba sa playground? Tanong ni Elia matapos itong uminom ng tubig. I don't like that place po. Bakit naman? Alam mo ba na maraming bata doon kagaya mo? Umiling si Caspin ng ulo at umupo sa kanyang tabi. One time, me and my dad went to that place but the other kids keep bullying me and keep on saying I don't have a perfect family just like them. Kwento ni Caspin at yumuko. Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga, maraming nagmamahal sa'yo. Mommy, I'm curious. Where are your parents? Tanong ni Caspin sa kanya. Bahagya naman siyang ngumiti at tinuro ang kalangitan. There. Where po? Di ko naman po sila makita eh. Nakanguso na sabi ni Caspin na kanyang kinatawa. Hindi mo talaga sila makikita kasi kasama na sila ni God. But I still keep smiling and keep being happy kasi alam kong malulungkot sila kapag nakikita nila ako malungkot. Kaya ikaw, hindi mo kailangan magpa-apekto sa sasabihin ng iba, lalo pa kung hindi naman ito makakatulong sa'yo. Dagdag pa ni Elia at nagulat nang biglang umalis si Caspin sa pagkakaupo. I want to go to the playground, Mommy, but promise me that you'll stay by my side. Sambit ni Caspin sa kanya. I thought ayaw mo pumunta sa place na yon. Yes, Mommy. Because of what you've said, you encouraged me to go to that place. Sabi nito at pinakita sa kanya ang hinliliit niyang daliri. Promise me that you'll stay by my side, Mom. Napangiti si Elia at pinagsalubong ang dalawa nilang hinliliit. Okay, I promise. Sagot ni Elia at ginulo ang buhok ni Caspin matapos siya nitong yakapin at hawakan sa kamay. At tumakbo sila papunta sa lugar na kahit kailan ay hindi pa nito napuntahan. Nang makarating sila sa lugar na yon, ay agad silang naglaro. Pareho ba namang walang tao sa paligid kaya nag-enjoy lang silang dalawa hanggang sa hindi na nila namalayang hapon na pala. Nakakapagod? Sabi ni Elia ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin mapaglagyan ng kasiyahan na nararamdaman. I'm tired too, Mom. Nakangiti ring sambit ni Caspin at humikab. Binuhat naman niya ito at tinawagan ng driver ni Asher upang magpasundo. Matapos nilang makarating sa mansyon, ay agad niyang nilinisan si Caspin upang tuluyan na rin ito makapagpahinga. Naglinis na rin muna siya at lumabas ng silid upang kumain ng hapunan bago tulungan ng ibang kasambahay na magluto at maghanda ng hapunan. Mabuti at tapos ka na. Let's eat! Pag-aaya ni Asher kay Elia at nilagyan ng kanyang plato. Hindi tuloy na iwasan ni Elia ang mapatingin sa ibang katulong ngunit tahimik lang ang mga ito. Don't mind them. Sabi ni Asher at sinimulan ng lantakan ng pagkain. Nagkibit-balikat na lang si Elia at inaya ang ibang katulong na sabayan sila. Wala namang nagawa ron si Asher kaya sabay-sabay na silang kumain. Kahit ang totoo, kumain na rin naman ng konti si Elia kanina para lang mapawi ang gutom na nararamdaman niya. Thank you. Pasalamat ni Asher sa kanya nang maiwan silang dalawa sa hapagkainan. Para saan? For making Caspin happy. Sambit ni Asher at niluwagan na suot nitong bow tie. Go to my room later. I will tell you something. Pag-aaya ni Asher at umalis kahit na alam ni Elia ang ibig nitong sabihin. Wala talagang kadala-dala. Natatawa na sabi ni Elia at bumalik sa kanyang silid. Hindi pa halos nakakaalis si Elia ay may natanggap na siyang tawag mula sa kasamahan. Anong balita dyan? Tanong ni Jana sa kabilang linya. Ayos lang. Malapit na mangyari ang nais natin. Mahinang sabi ni Elia sa loob ng bathroom upang makasigurado na walang ibang taong makakarinig sa kanya bago niya pinatay ang tawag at pumunta sa silid ni Asher. Habang nasa kalagitnaan si Elia ng paglalakad, ay nakarinig siya ng kaluskos sa paligid pero hindi lang ito binigyang pansin ni Elia at kumatok sa pinto ng silid ng binata. Come in, sambit ni Asher at tuluyang binuksan ang pinto. Hindi napigilan ni Elia na mapangiti nang masilayan si Caspin na mahimbing na natutulog sa kama. He's here, binabangungot siya kaya
pumunta siya dito sa silid ko. At upang dito rin magpalipas ng gabi. Sabi ni Asher na ang tinutukoy ay si Caspen, bago binuksan ang lampshade at pinatay ang ilaw ng silid. Namayani naman ang katahimikan sa kanilang pagitan. Tanging ang iingay lang ng kuliglig ang maririnig doon. Umupo naman si Elias sa kama kung saan naroon si Caspen at hinagod ang buhok nito bago halikan sa noo. Magaan ang loob ni Elias sa bata at walang kasalanan si Caspen tungkol sa kanyang paghihigante. May malaking event akong pupuntahan bukas. Pagbasag ni Asher sa katahimikan. Mabuti kung ganon, wala namang pasok si Caspen. Mas makakapag-bonding kaming pareho. Usal ni Elia at ngumiti. Pwede ka namang sumama kung gugustuhin mo. Umiling naman agad si Elia bilang tugon. Nakwento ko naman sa'yo na hindi ako sanay umattend ng ganong klaseng event. Halos may higit 1 buwan na rin siyang naninirahan sa teritoryo ni Asher. Ngunit wala siyang makitang mali dito. Walang bakas ng pagiging pinuno pagdating sa madugong labanan, kaya nagiging palaisipan ito kay Elia. I see. Susubukan ko. Subukan mo rin sumunod. I'm sure magiging okay dito si Asher. Okay, sige, walang problema sa akin. Pansin ko lang na walang ibang larawan nandito sa silid mo, no? Sambit ni Elia na ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang mga salitang ito. Gusto niyang malaman ang sagot nito. Ultimo larawan nilang dalawa noon ay wala siyang nakita o sadyang tuluyan na nga siyang kinalimutan nito, katulad ng pagbaon nito sa trahedya na nangyari dati. Oh? Inalis ko lang ang mga yon but I still keep it. Wika ni Asher at tumayo. Sumama ka sa akin, I will show you something. Pag-aaya nito at iniabot sa kanya ang palad. Nakaramdam ng malakas na kaba si Elia na tila ba nagtatalo ang puso at isip niya. Okay. Sa huli ay nanaig ang kanyang curiosity at sumama kay Asher. Kung saan man siya nito dalhin, o kung may balak man ito na masama laban sa kanya, ay kayang-kaya niyang depensahan ng sarili. Sleep well, baby. Paalam muna ni Elia kay Caspen na mahimbing na natutulog bago tuluyang sumama kay Asher. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Elia dahil halos umabot na hanggang mata nito ang ngiti ng binata. Nothing. I'm just happy seeing you doing that to Caspen. Sambit ni Asher habang hawak ang kanyang kamay. Naningkit naman ang mga mata ni Elia nang mapadaan sa misteryosong pinto. Sa higit 1 buwan niyang naninirahan dito, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na buksan ito. Napakunot na lang ang noo ni Elia nang patuloy pa rin silang naglalakad hanggang sa makalabas na sila ng mansyon. Wait, Asher, saan ba tayo pupunta? Aligagang tanong ni Elia rito. Pero patuloy pa rin ito sa paglalakad at sumakay sa sasakyan. Kaya naman sinundan niya ito. Wear your seatbelt. Utos ni Asher, ngunit ito na rin mismo ang nagkusa na maglagay ng seatbelt sa kanya at saka pinaandar ang sasakyan. Wala pang 10 minuto ay tinigil na rin ni Asher ang sasakyan at inalalayan siyang bumaba. Naguguluhan man ay sumunod pa rin si Elias sa binata habang lumilingalinga sa lugar. May kalayuan lang ito sa mansyon pero kayang-kaya niya itong lakarin kung gugustuhin naman. This is my comfort zone. I always go here every time my feelings is getting heavy. Sambit ni Asher at tinuro ang isang treehouse. Wanna come? Oo naman. Sagot naman ni Elia at naunang umakyat si Asher sa hagdan at sumunod naman siya. At inalalayan siya ng binata. Umuulan na sa labas. Sabi ni Elia nang tuluyan sila makapasok doon. Mula sa loob ay dinig na dinig nila ang malakas na kulog at kidlat at kitang-kita yon sa may bintana. Kitang-kita rin ang bawat patak ng malalakas na ulan. It's okay, hindi naman tayo mababasa dito. Paano si Caspen, hindi kaya... He's not afraid of it. He's brave. Putol ni Asher sa sasabihin niya. Umupo na lang si Elia sa isang bakanting sofa na naroon at tiningnan si Asher nang inilapag nito ang kape sa mesa. Para hindi ka lamigin. Sabi nito at kinuha ang isa pang tasa na may kape. Tahimik lang silang nagkakape roon, ngunit habang tumatagal ay mas lalong palakas ng palakas ang ulan at ang kulog. Hindi pa rin tumitila ang ulan
Mas mabuti siguro na dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Pag-volunteer ni Asher, sinilip naman ni Elia ang labas at nagkaroon na rin ng konting pagbaha sa baba. Wala naman tayong choice. Sagot ni Elia at tuluyang inubos ang kape. Kinuha niya ang tasa at naglakad sa isang mistulang maliit na lababo roon. Nagulat na lang si Elia nang maramdaman ng mainit na palad ni Asher na yumakap mula sa kanyang likuran. Nandito lang tayong dalawa. Bulong nito sa kanyang tenga. Halos tumayo naman ang balahibo ni Elia nang makaramdam ng kung anong bagay sa kanyang likuran. You always tease me, but now, you'll regret doing that to me. Dugtong pa ni Asher kasabay ng paglapat ng labi nito sa kanyang leeg bago siya nito pinaharap. Mabilis na sinakop ni Asher ang kanyang labi. Saka agad siyang binuhat paupo sa sofa kung saan ang galing habang patuloy pa rin sa ginagawa nito. Mas diniinan pa ni Asher ang labi hanggang sa hindi na namalayan ni Elia na lumagpas na siya sa kanyang limitasyon at unti-unting inaangkin ni Asher. Hindi ito maaari. Sabi ni Elia sa kanyang isip, pero bigo ang kanyang katawan na pigilan nito. That's my girl. Bulong ni Asher at ngumiti habang patuloy na inaangkin ng dalaga at hindi pinansin ang pagdaing nito. Lumipas ang magdamag. Nadilat ang kanilang mga mata na para bang ito na ang huling sandali na magkasama sila hanggang sa sumapit ang umaga. Pagkatapos na mahabang gabi, bumalik na rin sila sa mansyon. Ano, Elia? Kailan pa tayo kikilos? Tanong ni Jana. Hindi ko alam. Maikling sagot ni Elia na kasalukuyang nakatulala. Halos kumulo naman ang dugo ni Jana nang marinig ito. What the heck, Elia? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Bulalas ni Jana. Ano nangyayari dito? Bungad ng mga kasamahan nang marinig ang sigaw ni Jana. Baka mapawalang bisa ang lahat ng plano. Ang dami nating sinakripisyo dito. Kailangan nating bilisan ang kilos natin. Singhal ni Jana at kinuha ang beer bago ininom sa sobrang inis. Hinilot naman ni Elia ang sentido at ginulo ang buhok. Kahit siya ay hindi maintindihan ng sarili. Nakagayak na lahat ng kagamitan at ibang tao na binayaran mo, Elia, para sa plano na to. Pagbibigay alam ni Rivi sa kanya. Signal mo na lang hinihintay namin bago kami tuluyang kumilos. Inilapag naman ni Jacob ang litrato sa lamesa. Kasalukuyang nasa event ang lalaking yan at kailangan na nating kumilos ngayon dahil tiyak akong mas lalo kang mahihirapan na lumapit dyan lalo pa at ngayon na naisa publiko na nito ang karelasyon. Karelasyon? Pagtataka ni Elia na tila ba nagising sa realidad. Yes, hindi mo ba alam? Tanong ni Rivi at tinuro ang larawan ni Asher at ng isang magandang babae. Hindi. Nauutal na sagot ni Elia at umiwas ng tingin. Binuga ni Jana ang usok ng sigarilyo sa bibig nito at hindi pa nakontento. Sa akin nuyumos nito ang sigarilyo na umuusok sa kamay na para bang hindi nakakaramdam ng sakit. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Galit na sambit ni Jana. Ano ibig mo sabihin? Pagtataka ni Rivi at inalis ang suot na leather jacket. Dahil mas pinairal mo ang puso mo, masisira lahat ng sinimulan natin. Isinasakripisyo namin ang lahat para samahan ka sa bawat laban mo, Elia. At sana ganoon ka rin sa amin. May diin na sambit ni Jana at tinapon ng beer. Sigurado ako nagsasaya na ang gagong yun matapos makuha sa'yo ang gusto niya. Mariin na sabi pa ni Jana. Ang mga kasamahan naman ay nagkakatinginan na para bang nag-uusap gamit ng kanilang mga mata. Para mo na rin sinayang buhay namin mga kasamahan mo, Elia. Tinakwil na kami ng mga mahal namin sa buhay para lang samahan ka sa ambisyon mo na maghigante. Pero sa isang iglap susuko ka matapos mong itayo ang malaking pader sa pagitan niyo ni Asher? Unbelievable. Sarkastikong sambit ni Jana na wala ng preno ang bibig. Tahimik lang si Elia habang nakikinig sa sumbat ng kaibigan niya. Naikiyom na lang ni Elia ang kamao nang mapansin ang litrato sa lamesa. Tumayo si Elia at kinuha ang baril malapit sa kanyang tabi. Bago ito kinasa at gano'n na rin ang iba pa nilang kagamitan,
Habang si Jana ay patuloy pa rin sa pagsasalita. Gawin na natin ngayon. Walang emosyon na sabi ni Elias sa mga kasamahan. Tila naputulan ng dila si Jana nang marinig ito kay Elia at makita ang kakaibang ekspresyon. Patayin niyo lahat ng tauhan ni Asher at huwag kayo magtitira ng buhay. Rivi, alam mo nang gagawin mo. Wika ni Elia na agad namang sinunod ni Rivi. Kinuha ni Rivi ang laptop upang gawin ang pag-hack sa lahat ng account at devices ni Asher, ganun na rin pati ang mga pera nito. Habang si Jacob at Louis naman ay nagsimula na rin kumilos upang pumunta sa lugar kung saan isinasagawa ang event. Habang si Jana naman ay nagsisilbing guide sa mga kasamahan at nagsisilbing backup. Ako nang bahala kay Asher. Walang emosyon na sabi ni Elia at tuluyan ng umalis. Walang namutawi na biruan sa pagitan ng mga kasamahan. Tanging pagiging seryoso at pulido lang sa paggalaw ang ginawa nila. Hindi na nagsayang pa si Elia ng oras at ginamit ang Ducati na nakaparada sa labas upang agad na makarating sa mansyon. Nang tuluyang makarating si Elia sa mansyon, ay maingat at tahimik na binuksan ni Elia ang kwartong matagal nang palaisipan sa kanya. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin na walang kakaibang bagay sa silid o kahit anong ebidensya na makakatulong sa kanya. Sandali! Sigaw ni Elia na makita si Arlette na ngumisi at sinara ang pinto at may kung anong harang na inilagay doon, kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril. Sinubukan ni Elia buksan ang pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan, kahit pabarilin niya ang siraduran nito. Binuhos lahat ni Elia ang lakas upang wasakin ang pinto ngunit mabigat ang harang doon. Lumingalinga si Elia sa paligid at sinilip ang bintana. Maliit lang ito ngunit sapat na para magkasya roon. This is it. Sambit niya at lakas loob na dumaan sa makipot na bintana bago mabilis na kinuha ang baril at binaril ang lalaki nagpaputok sa kanya. Lumabas si Elia sa terrace ng kwarto at agad na tumalon nang muli siyang paputukan ng baril. Sinipa ni Elia ang harang ng terrace at agad doon dumaan. Inihanda ni Elia ang sarili at sinugod ang mga kalaban. Wala dito si Mr. Asher. Pagbibigay alam ni Louis sa kabilang linya gamit ang earpiece. I need the backup! Sigaw ni Elia sa kabilang linya at inalis ang earpiece sa muling nakipagpalitan ng putok ng baril. Hindi sila nauubos. Humahangos na sabi ni Elia at binuksan ang pinto pero agad na umiwas na bumungad sa kanyang espada. Bahagya pa siya nito nadaplisan, ngunit bihasa siya pagdating sa ganung bagay kaya hindi na nito ininda. Bagkus, nakipag-agawan pa siya ng espada roon. Nagkamali ka ng kinalaban mo. Sambit ni Elia at walang awa na sinaksak ang espada na gamit nito sa kalaban. Ngunit agad niya rin itong kinuha sa sinaksak at agad na sumugod sa kanyang likuran. Hindi mo ako may isahan. Halos ingay ng barilang ang maririnig sa mansyon habang nakikipagpalitan siya ng putok. Napasandal si Elia at hinawakan ng daplis ng baril sa kanyang braso, kung saan may hiwa rin siya ng espada. Mula roon, ay rinig ni Elia ang sunod-sunod na yapak ng paan ng kalaban. Sandali lang naging tahimik ngunit maya-maya pa ay muling namutawi ang putukan. Kinalabit ni Elia ang gatilyo ng baril at sunod-sunod na nagpaputok sa mga kalaban na umaakyat. Akin na muna to. Mariing sambit ni Elia at kinuha ang baril ng kalaban bago ito hinampas sa mukha nito na kasalukuyang nakalumpasay sa sahig. Agad namang tumalon si Elia nang may dalawang kalaban pang sumugod sa kanya. Mabilis na nagtumbling si Elia at iniwasan ang putok ng baril bago buong lakas na sinipa ang lalaking nakatalikod at kinuha ang flower vase bago ito hinampas sa isa pang kalaban. Napatigil lang si Elia na makarinig na hikbi ng isang bata. Caspen? Sambit niya nang makitang nakasiksik sa isang tabi habang yakap ang tuhod na umiiyak. Napadaing naman si Elia nang hindi napansin ng taong nasa kanyang likuran. Matagal na ako naiirita sa'yo. Singhal ni Arlette habang hawak ang baril. Hindi ako lalaban. Wika ni Elia at tinaas ang kamay, senyales ng pagsuko. Ngumisi naman si Arlette at mas lumapit kay Elia. Hindi naman pinalampas ni Elia ang sitwasyon na yon at inagaw ang baril kay Arlette.
bago ito malakas na sinipa at pinaputukan ng lalaking nasa likuran nito. Nagpalingalinga naman si Elias sa paligid, ngunit wala na ibang kalaban doon. Tumayo si Elias at akmang lalapit kay Caspen, ngunit kasabay nito ang pagpasok ng mga kalaban. Bisit! Untag niya at pinagbabaril ang mga ito at tinulak ang sofa upang yun ang gawing panangga. Bitawan mo po ako! Sigaw ni Caspen habang umiiyak. Napahigpit ang hawak ni Elias sa baril nang marinig ang boses ni Caspen. May kutob si Elias na hindi ito ang tauhan ni Asher. Kung hindi, ang mga kalaban nila at isa si Arlette sa spy. Get off me! Hindi po ako sasama! Humihikbi ngunit nanlalaban na sabi ni Caspen. Bahagyang sinilip ni Elias si Caspen at ang mga kalaban bago tumingin sa unahan kung saan naroon ang daan upang tuluyan siya makatakas at makalabas ng buhay. Bitiwan niyo siya! Singhal ni Elias habang nakatutok ang baril sa mga ito. Sa tingin mo ba, mauubos mo kami gamit ang isang baril na yan? May panlalait na sambit ng kalaban at malakas na tumawa. Oh yes! Sagot ni Elias at ngumisi bago tinaas ang kamay, kasunod ng sunod-sunod na putok ng baril at pagsabog sa labas. Elias, umalis na tayo! Masyado silang marami! Narinig niyang sigaw ni Louis habang nakikipagpalitan ng putok. Mauna na kayo sa sasakyan. Kailangan ko iligtas tong bata. Utos ni Elias at akmang susugod, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Louis. No! Hindi ka namin hahayaang mamatay dito. Please, Elias, piliin mo naman ang sarili mo. Utos ni Louis ngunit nginitian niya lang ito at hinagis ang kung anong bagay sa sahig upang magsimulang umusok ang buong paligid. Hindi naman sinayang ni Elias ang oras na yon at agad na lumapit kay Caspen at kinuha ito. Mommy! Humihikbi na sabi ni Caspen at mahigpit siyang niyakap. Sandaling natigilan si Elias sa sinabi ni Caspen habang yakap siya nito na kasalukuyang humihikbi. Thank you, Mommy! Sambit nito at sumiksik sa kanya. Hindi kita pababayaan. Tandaan mo yan. Madamdaming sabi ni Elias at hinalikan si Caspen sa noo bago hinawakan ang kamay nito upang tuluyan ng tumakas. Ngunit kasabay naman nito ay ang pag-aapoy ng paligid. Sunog! Sambit ni Elias at nakaramdam ng takot habang si Caspen ay inosenteng nakatingin lang sa kanya. Napaatras si Elias habang nangangatog ang tuhod. Kitang-kita niya kung gaano kabilis kumalat ang apoy. At hindi nila alam kung saan ito nagsimula. Mom, I'm scared! Namumugto ang mga mata na sabi ni Caspen. Napaupo si Elias at tinakpan ang kanyang tenga na para bang nakakarinig ng mga ingay. Tulungan niyo ako! Umiiyak na sambit ni Elias habang ang kamay ay nakatakip sa kanyang tenga. Natauhan lang siya nang maramdaman ang pagyakap ni Caspen sa kanya at pinunasan ng kanyang luha. Just like your promise po, I'll stay by your side. Inosenteng sabi nito kahit na umiiyak pa. Even if we will die. Dugtong ni Caspen at hinalikan si Elias sa pisngi at niyakap ito. Kusa namang niyakap ni Elias si Caspen at tinakpan ang bibig nito upang hindi makalanghap ng usok. Ililigtas ka ni Mommy, okay? Sambit ni Elias at lakas loob na tumayo at tumakbo. Nakaramdam ng pag-asa si Elias nang makita ang isang maliit na daan na wala pang daloy ng apoy. Kaya agad siyang pumunta roon. Inalalayan niya itong makatawid. Ngunit napatingin si Elias sa itaas nang makarinig ng isang malakas na bagay na babagsak mula sa kanila. Promise me, paglaki mo you'll be a good boy, okay? Sabi niya kay Caspen. Tumango naman ito. Let's go, Mommy! Tumakbo ka na. Susunod ako agad. Mommy, come here! Sambit ni Caspen ngunit kumaway lang siya dito at agad na lumayo kasabay ng pagbagsak na malaking bagay sa kanyang harapan at pag-usbong ng makapal na usok. Tinakpan ni Elias ang kanyang bibig upang hindi makalanghap ng usok. Ngunit hindi ito sapat dahil palaki na rin ang palaki ang apoy sa paligid. Mommy will be there, sweetie. Mommy will be there. Sambit ni Elias sa kanyang isipan
Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Asher? Tawag niya sa pangalan nito, na pilit inaaninag ang taong naglalakad palapit sa kanya. Elia! Sigaw ni Asher at agad na lumapit sa kanya. Hinawakan ni Asher ang kanyang palad at agad itong hinalikan. Pinilit ni Elia makangiti, kahit pa kinakapos na siya ng hininga. Hindi ko hahayaan na maulit ang nangyari dati. Hindi ko hahayaan na iwan mo ko sa pangalawang pagkakataon, Elia. Sambit ni Asher. Lay on my shoulder and I'll handle everything. Ako nang bahala. Huling narinig niyang sabi ni Asher sa kanya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Makalipas ang 3 taon ay naging maayos na ang lahat. Tuluyan ang nagkaroon ng pagpapatawad ang puso ni Elia at ganoon din ang kasamahan ng dalaga. Nasaan si Caspen? Bakit di mo siya kasama? Sunod-sunod na tanong ni Elia kay Asher. Ngumiti naman si Asher at ginulo ang buhok ni Elia. Kasama siya ni Jana at Rivi, so don't worry. Yung dalawa talaga na yun, yung anak pa talaga natin ang gagawing laruan? Let them enjoy. In fact, nag-enjoy rin naman si Caspen kasama mga tita niya. Alam mo naman mga ugali ng mga yun. Baka mamaya mas magaling pa humawak sa'yo ng baril yung anak mo. Umiiling na sabi ni Elia, ngunit tinawanan lang siya ni Asher. Tara na muna sa loob. Masyado mong binabalandra yung katawan mo dito. Pag-aaya ni Asher sa kanya, tinaasan lang naman ito ni Elia ng kilay. As if namang may ibang tao rito na makakakita sa akin na ganito ang suot ko. Saad ni Elia at tinawag ang isang katulong nila na bantayan ang kanyang iniihaw. Inaya siya ni Asher sa tent, ngunit tinanggihan niya ito. Kilala niya si Asher. Sa oras na ito ay gusto lang nitong gumawa ng milagro. Kasalukuyan kasi siyang nakasuot ng swimsuit dahil gusto ni Caspen na mag-beach, kaya pumunta sila sa isang private resort. Madala sila rito dahil dito na rin nila naisip tumira ni Asher. Matapos ang pangyayari na yon, nilinaw sa kanya ni Asher ang lahat. Dito na tayo umupo. Pag-aaya ni Asher at umupo sa white sand. Sumunod naman siya ron at umupo. Niyakap naman siya ni Asher mula sa likuran at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. I love you, sabi nito at pinagtagpo ang kanilang palad. Ngumiti siya at pinikit ang mga mata. Sino mag-aakala na sa kabila ng kasalanan ni Asher ay magagawa niya itong patawarin? Siguro nga, ganun talaga ang nagmamahal. Lalo pa kung willing at desidido ang tao na magbago. Pinagtapat ni Asher sa kanyang totoo na matapos ang insidente noon ay 2 bata ang nasa sinapupunan niya. At ito ay walang iba kundi si Tina at Caspen. Kung nabubuhay lang siguro ang prinsesa natin ngayon, masaya siguro sila naglalaro ni Caspen. Nangyari na ang nangyari at hindi na natin mababalik pa ang nakaraan. Maaga man siyang kinuha ng Panginoon sa atin, at least binigyan pa niya tayo ng isang butihing anak at alam kong masaya rin si Tina sa atin. Wala na ring mga magulang si Asher dahil sa aksidente at tanging ang isa't isa na lang pinagkakapitan nila. That's why I love you. Thank you for everything, especially for accepting me again. Iminulat ni Elia ang mga mata at tiningnan si Asher. Hindi niya namalaya na umiiyak na pala ito. Kahit pagaano kagulo at kahirap ang nangyari sa atin, paulit-ulit kitang pipiliin. Madamdaming saad ni Elia kay Asher at pinakita ang kanyang wedding ring. Kaya nga pinakasalan kita eh. Tuluyan na ring binitiwan ni Asher ang pagiging pinuno ng underground at nabuhay ng tahimik. I love you. Napatawa si Elia at kinurot sa pisngi si Asher. Corny mo? Corny pala. Nakangiti na sambit ni Asher at kiniliti siya sa bewang, pero hindi yun nagtagal dahil tinulak niya ito sa kamabilis na tumakbo. Sakto naman na pabalik na si Caspen kasama sina Rivi at Jana at nakisali sa kanilang dalawa, habang si Jacob at Louis ay abala sa trabaho sa kumpanya at merong mataas na posisyon ng dalawa. Masayang naghahabulan at kulitan sila sa tabing dagat na para bang wala ng bukas. Ano, napagod ka no? Hinihingal na sabi ni Asher kay Elia na ngayon ay hinihingal din. Gusto mo talaga akong pinapagod eh. Sabi naman ni Elia
at ininom ang tubig na inabot ni Asher sa kanya, habang si Caspen ay masayang nakikipaghabulan kay Rivy. Naiinip na si Caspen. Gusto niya na ng kapatid. Para naman may kalaro na siya tuwing wala kami. Sabi ni Jana na kasalukuyang hinihingal din. Jana is right. I think it's better if sa ibang bagay kita pagurin. Makahulugang sabi ni Asher kay Elia, pero dinilaan lang siya ni Elia na parang bata. Manyak mo? Tumakbo ka lang. Once na maabutan kita, hindi talaga kita patatakasin. Para lang silang alon ni Asher na sumasabay sa agos at hampas ng malakas na hangin. Patuloy na lumalaban at hindi sumusuko. Tahimik lang silang namuhay sa lugar, malapit sa probinsya, habang si Asher ay hindi pa rin naaalis sa pwesto bilang mayor sa lugar. Sa nagdaan na panahon, binihiyaan din sila ni Asher ng isang anak na babae na lalong nagpatibay sa pagsasama nilang mag-asawa at sa binubuo nilang isang masaya at masaganang pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang A Game of Revenge, written by Hazel Ashi. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!